Sir, good evening. Yun. So, okay na. Punta na tayo sa pier mga boss. Yun. So, okay na mga boss. Punta na tayo sa pier. Woo. Let's go. Woohoo. Ayun. Let's go. Dito na tayo mga boss. Dito na tayo. Ha? Takas sa motor? Oo. Saan dyan? Manila pa ko. Pasag Manila, padung sa Buwag. Buwag ka? Sulayan lang ako ba? Ang tabi lang. Sulayan lang ako ba? Lingaw-lingaw lang ba? Pur layo magayo. Okay, tayo. Hindi mo ka nagdala eh. Experience mo na ba? No. Maagyan po din mo kung sa'yo may naasa mo. Anong kanina sa iyo? Iyanan. Mau lagi. Tagig. Ayun. So, okay na. Ayun. Let's go. Yun, let's go. Okay. Ay, bigat na yung ano ko ngayon ah. Yun mga boss. So 1 hour lang daw papuntang Surigao. So dito tayo ngayon sa San Ricardo. San Ricardo tayo kasi doon sa Liloan kagahapon mga boss, ganun pa rin. Umaga yung ano nila, umaga yung biyahe nila. So ngayon dito tayo sa San Ricardo. Dito tayo sa San Ricardo. Ang kaganda dito sa San Ricardo daw mga boss, sabi ng nakausap ko kanina, 1 hour lang daw yung 1 hour lang yung biyahe papuntang Surigao. So advantage pala dito pag sa San Ricardo tayo mga boss, kasi 1 hour lang ang biyahe kaysa doon sa Liloan. Sabi ng naano ko, nakausap ko is 4 hours daw ang biyahe. Yun, hindi ko sure ha kung totoo yung sinabi nila, pero yun, dito na ako. Pasok na ako mga boss. Yun, dito na tayo sa nakapasok na tayo. Maliit pala siya kaysa yun nun sa Matnog na barko mga boss. Maliit siya. Compare mo dito sa doon sa Matnog na malaki siya yung barko nila. Dito maliit. Kahapon pa tayo doon mga boss, mga alas 10 ng umaga nagdating tayo dito sa San Ricardo. Ngayon pa lang ako nakasakay kasi ngayon ang biyahe. Yun, ganito pala dito sa Quad. Ganito pala na experience ko, at least na experience ko, pero sa totoo lang hindi ko na ulitin to. Hassle siya para sa akin, pero dahil sa hindi mo masubukan yung experience, kaya pasalamat pa rin ako na na-experience kong ganito, na mahirap pala mag land travel Manila to Zamboanga. Parang hindi ko na ulitin to ganito. Okay lang ganito pag wala tayong trabaho.
Kasi pag may trabaho tayo, madidili tayo sa trabaho, ano tayo, absent tayo, ganon. Kaya okay pa rin na experience kong ganito mga boss, para may experience tayo sa buhay na gano'n, na naka-experience tayo, nakasakay tayo dito sa San Ricardo Shipping Corp papuntang Lipata, Surigao. Yun. Sir, good evening.
Sir, good evening. Welcome. Okay. Okay, ano pala to? Yun, good evening mga boss. Nandito na tayo ngayon sa Pagadian mga boss, no? Nandito na tayo sa Pagadian. Grabe yung ano natin mga boss. Grabing drive natin ngayon. Mula kaya ng umaga hanggang ngayon. Time check 1 AM na mga boss. 300 meters, turn right onto BF Arau Avenue, Dipolog, Pagadian Road. 1 AM na mga boss. Alauna na ng umaga. Mula tayo nag-drive tayo kanina alas 3 ng umaga. Nag-drive na tayo kaya ng umaga. Tapos Take the next right onto BF Arau Avenue, Dipolog, Pagadian Road. Tapos ngayon nandito na tayo sa Pagadian mga boss. Yun, dito na tayo sa Continue on Asian Highway 26 for 3 kilometers. Ngayon, nandito na tayo sa Pagadian mga boss. Grabe yung drive natin ngayon mga boss. Nasa ano siya, kasi alas 3 ako kaya nag-drive ako kaya ng umaga. Galing ako sa San Ricardo kasi sa Southern Leyte pa ako kanina eh. Alas 3 ako nagising, nag-drive na ako papuntang San Ricardo. Tapos San Ricardo to Lipata, Surigao. Pagdating ko ng Surigao, drive na naman ako. So ngayon, time check is alauna na. So ibig sabihin, ano na, 22 hours na tayong nag-drive. Yun, 22 hours na siya. Hindi, -2 kasi sa dagat pala. Sa dagat is almost mga 2 hours. 2 hours yung biyahe kanina sa dagat. 2 hours yung biyahe kanina sa dagat. So mga 20 hours na tayong nag-drive, no? Papunta pa tayo ng Zamboanga City mga boss. Pagadian pa lang ito ngayon. Nasa Pagadian pa lang tayo ngayon. Bali uwi pa tayo ng Zamboanga City. Zamboanga City siguro pagdating natin doon mga ano na, alas 5 na ng umaga siguro. So grabing puyat ko ngayon mga boss. Ngayon lang ako nakapag-update, no, kasi nag-video muna ako kanina, Surigao to mga Butuan. Pero pag Butuan na dito sa dito sa Cagayan de Oro, Iligan, Usamis, malakas kasi ang ulan kaya tinatamad na ako nag-video kanina eh. Kaya ngayon lang ako nakapag-update, nag-video ako kahit puyat ako. Grabe, last na siguro to mga boss. Ayaw ko na talagang mag-land travel. Galing pa ako ng Manila eh. Ang takbo natin ngayon mga boss, lahat na odometer ko ngayon is 3,679. I-minus natin yung 2,000 na doon pa tayo sa Manila. I-minus natin, ibig sabihin dito pa lang tayo sa Pagadian City. Ang tinakbo na ni NMAX natin is 1,679. Dito pa lang yan sa dito pa lang yan hanggang dito pa lang yan sa Pagadian City. Lalo na pagdating na ng Zamboanga, ibig sabihin nasa 2,000 km galing sa Manila papunta dito sa Mindanao, Zamboanga City na, sa bahay namin. Yun, grabe, imagine 2,000 km. Sobra pa sa nag-North Low pa ako eh.
Kasi nag North Loop ako is ano lang siya 1,800 kilometer. Ibig sabihin mas grabe pala tong long travel natin galing tayo sa Manila Alam niyo mga boss, bakit ko to ginagawa? Ginagawa ko lang talaga to siya dahil talaga siyang ma-experience. Gusto ko lang talaga siyang ma-experience long travel Manila to Zamboanga. Kaya yan talaga yung goal ko na makapag long travel ako galing Manila to Zamboanga. Alam kong puyat at pagod, pero para sa akin kahit puyat at saka pagod masaya ako pero ngayon dahil na-experience ko na na ganito pala, ayoko nang ulitin to. Siguro last na to nag-long travel tayo ng mahaba-habang travel ayoko na, hindi ko na ulitin to. Last na to siya. Kasi alam niyo mga boss, alam niyo mga boss, nung galing ako sa Manila, sa Taguig, okay pa yung driving ko doon. Okay pa yung siyempre excited. Pagdating ko ng malapit na sa sa Bitokang Manok na pala. In 300 meters, at the roundabout, take the first exit onto Lanao Pagadian Zamboanga City Road, Maharlika Highway. Sa Bitokang Manok na pala ba ako mga boss, sa Quezon Province. Doon na nagumpisa na yung ulan kasi nga merong low pressure kasi merong low pressure kaya talagang malakas talaga ang ulan. Malakas talaga yung ulan kaya yun, siyempre pag ulan, buti lang may raincoat ako. Grabe yung mga boss, experience ko nung ulan. Buong araw umuulan kasi nag-umpisa ako sa Taguig guys alas 3 ng umaga tapos pagdating ko ng Bitokang Manok sa Quezon Province, grabe yung ulan mga boss. Lakas talaga ng ulan. Exit the roundabout onto Lanao Pagadian Zamboanga City Road. Tapos doon mga boss, pagdating ko doon sa Matnog Port, ay hindi pa pala. Grabe yung malang layo pala mga boss yung Matnog. Akala ko malapit lang yung Matnog ba. Continue on Asian Highway 26 for 133 kilometers. Akala ko malapit lang yung Matnog. Sabi ko sarili ko, malapit lang to. So pagdating ko ng Matnog mga boss, isa pa sa napakahirap mag-long travel, di ba? Lalo na pag tawid dagat. Ang isa sa nahasilan ako, yung mga boss, yung magkuha ng ticket. Alam niyo wala akong ka-idea mga boss. Dumiretso ako doon sa may yung mga sa ticketing na kailangan pa palang kailangan pang mag-numbering. Kuha ka nang ipa-check mo yung RCR mo, tapos yung lisensya mo. Dumiretso ako kaya bumike naman ako. Nasa 3 kilometers. Okay lang yun, at least na experience ko Pero ang ayaw ko talaga yung akala ko ang nag-expect ako na ang expectation ko talaga is pagdating ko ng Matnog is na siya ba, pagdating ko na kuha ng ticket, akala ko madali lang siya, tapos sakay na siya ng barko. Hindi pa pala siya mga boss. Ano pala siya, ang tawag dito,
Alas 10 ng gabi ako nagdating sa Matnog, sa Matnog Port. Alas 10 na ng gabi. Alam nyo ba mga boss, alas 8 ng umaga ako nakasakay ng barko. Alas 8. Kaya sabi ko dili pala siya, tapos yung hassle siya sa mga ticket, yung mga. Pero okay lang yun ganun mga boss, kasi nga ganun naman talaga para safety na din, na maraming mga numbering siya sa kuan ba, sa pagkuha ka ng ticket ba. Kaya okay na yun. Nung nakasakay na ako, okay naman nung nakasakay na ako. Okay na, nakasakay na ako ng barko papuntang Alin ata yun. Alin. Alin. Pagdating ko ng Alin, okay naman siya. Pagdating ako ng Alin, pumunta agad ako sa papuntang Tacloban ata yun, Tacloban. Samar pa pala, Samar. Samar na yun Alin Tapos papuntang Tacloban ako. Natulog na ako sa Tacloban. Pagdating ko ng Tacloban, siyempre natulog na ako. Natulog ako doon sa may transient sa Tacloban. Yun, pagka na umagahan, siyempre punta na ako ng kuan. Pumunta na ako ng Liloan Port, sa Southern Leyte at yan, Liloan Port. Pagdating ko ng Liloan Port, is yung nagdating ako doon maaga pa siguro mga alas 11 siguro ng umaga. Nagdating na ako sa Liloan Port. Ang sabi, wala daw biyahe sila na gabi. Kinaumagahan na daw siya yung biyahe kasi malakas yung alon. Malakas yung alon. Pagkatapos doon, sabi ko, siyempre gusto kong namamadala Pumunta ko sa San Ricardo. Pagdating ko naman sa San Ricardo, ganun pa rin. Cancel pa rin yung mga boss, yung tawag dito, yung biyahe papuntang Surigao. Cancel kasi malakas yung alon. Yun nga, dahil malakas yung alon, kinaumagahan na yung biyahe papuntang Surigao. So ang ginagawa ko, kasi maaga pa ako doon, 11, mga alauna siguro, naghanap na ako ng hotel para matulugan ko. Kasi alangan naman matulog ako doon sa San Ricardo, na yung parang nila yung sa ticketing. Maraming tao din natutulog doon. Tapos hindi ako komportable, gusto ko makapahinga ako kasi galing pa ako sa biyahe, galing pa ako sa Manila Ilang oras yung biniyahe ko Gusto ko makapahinga. Ngayon, nung naghanap na ako ng transient, yun, doon ako natulog sa transient. At pagkatapos noon is doon, pagkain na magahan na alas 3, gumising na ako. Yun na yung na-experience ko na hindi, mayroon pa pala. Alam nyo ba yung na-experience ko talaga yung mga boss, yung nasa barko ka na malakas yung alon. Grabe, dalawang motor yung natumba nung natumba Dalawang motor ang natumba kasi nga sobrang lakas ng alon. So sobrang lakas ng alon, dalawang motor natumba. Tapos yun, grabe mga boss. Ngayon, pagdating ko ng Surigao mga boss, nandito na ako sa Pagadian ngayon. Hindi pa ako nakarating sa Zamboanga City. Siyempre, malayo yung Surigao Ilang oras yung binibiyahe ko. Tapos ngayon, puyat na ako, hindi pa ako dumating sa Pero sa totoo lang mga boss, ayoko nang ulitin to. Ayoko nang ulitin tong ganito na
tawag ko, long ride or long travel. Hindi ko na uulitin to. Hindi ko na uulitin. Kasi pagod po, at least talaga na experience ko siya, pero sa totoo lang ayaw ko nang ulitin to eh. Dito na tayo ngayon sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Hanap tayo ng makainan natin mga boss. Magbe-breakfast tayo kasi di pa tayo naka-breakfast, no? May alam ako ditong kuan, may alam ako kung saan tayo kakain. Dito tayo kakain sa food court ng Kabasalan. Yun. Dito tayo dadaan. Yun ang food court nila, oh. Yun. Dito tayo kakain sa food court ng Kabasalan. Yes. Gutom na ako. Gusto kong kumain ng native na manok mga boss. Gusto kong kumain ng native na manok. Yun. Saan kaya tayo? Dito tayo. Yun. Ayan. Gusto kong kumain ng native na manok mga boss. Yun, kain tayo mga boss. Sobrang gutom ko na. Coke, meron ka coke? Oh, carbon. Dalawang bike. Mag breakfast muna tayo mga boss kasi Zamboanga City pa tayo. So kailangan natin mag breakfast. Gutom na ko eh. Hindi pa ako nag breakfast mga boss. Dito tayo ngayon sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Yun. Let's go. Sabahan niyo ako mga boss. Kain. Yung ulam natin is adobong native na manok at saka tinulang native na manok mga boss. Kasi paborito ko to eh. Tapos na tayong kumain mga boss. Dito tayo sa Kabasalan mga boss, oh. So ngayon mga boss, pauwi na tayo. Papunta na tayo ng Zamboanga. Yun. Ito na yung rotunda ng Eiffel, Zamboanga, Sibugay mga boss. Yun. Dito na tayo. Touchdown Eiffel, Zamboanga, Sibugay. 1,845 yung takbo. 1,845 yung takbo. Galing tayo sa Manila mga boss. Yun. Dito picture muna tayo dito mga boss. Saan tayo mapapicture? Dito na lang. Yun.
pictures ano. Remanding it isn't a nice way of saying. Sing. Thank you, sir. Divisoria na tayo. Yun mga boss, Divisoria na tayo mga boss. Divisoria. Yun 3,971 3,000. Grabe. Pawasing muna natin si Maxine. Doon tayo sa pawasing sa ano, sa anong tawag dito. Doon tayo magpawasing sa San Jose.
kasama ka. Okay. Oo, aking saya.